Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang napakagandang gabi sa inyong lahat na nakatutok sa Papa Dudut YouTube channel. Ako nga pala si Chingay, 35 years old at masasabi kong isa ang official YouTube channel mo sa mga libangan ko bago matulog. Yun kasi ang isa sa mga paraan para matanggal ang pagod at stress ko dulot ng 8 to 5 hour job. Siya nga pala dahil na rin sa pangukumbinsi sa akin ng mga kaibigan ko kaya naisipan kong sumulat para i-share ang aking totoong kwento ng buhay. Papa Dudut, bata pa lamang kami ni Clint ay magkaibigan na kaming dalawa. Magkaibigan kasing matalik ang mga magulang namin. Naging magkaklase rin kami ni Clint simula grade 2 hanggang high school. Kaya naman mas tumibay talaga ang pagkakaibigan namin. Dahil palagi kaming magkasama. Maraming ang nagsasabi na para daw kaming kambal toko. Dahil hindi raw kami mapaghiwalay ni Clint. May mga nagbibiro din na para daw kaming magsyota. Pero tinatawanan lamang namin yon ng kaibigan ko. Aminado naman kasi kami noon na hanggang friendship lamang ang lahat at hindi mauuwi sa mas malalim pang ugnayan. Pero Papa Dudut, nagbago ang lahat nang may nararamdaman ako para sa kaibigan ko noong tumungtong na kami ng kolehiyo. Dahil sa magkaiba kami ng kurso at paminsan-minsan na lamang kaming magkita, ay labis talaga akong nangulila kay Clint. Doon ko rin na-realize na meron na akong nararamdamang espesyal para sa kanya. Yes, I admit, I fell in love with my best friend pero nilihim ko yon. Pinigilan ko ang mga nararamdaman ko para kay Clint hanggang sa makapagtapos kami ng kolehiyo at nagtuloy ang best friend ko sa pag-aaral ng abogasya. Pero Papa Dudut, sobra talaga akong nahirapan sa ilang taong pagtatago ko ng tunay kong nararamdaman para kay Clint. Lalo na't nang malaman kong binaling na ng best friend ko ang puso niya para sa ibang babae. Samantala isang araw ay naisipan ko siyang dalawin noon sa kanyang bahay. Binilhan ko pa nga siya ng bagong released na libro ng American mystery thriller author na si Steve Berry. Sobrang natuwa sa akin si Clint at excited niyang kinuha ang aking pasalubong sa kanya. At pagkatapos noon ay pinaghanda niya ako ng pagkain at masaya kaming nagkwentuhan. Clint, may sasabihin sana ako sa iyo. Maya-maya ay nahihiya kong sabi sa kanya. Ano yung best? Curious na tanong sa akin ng best friend ko. Clint, kasi hindi ko mapigilan ang kaba ko sa aking dibdib. Kaya sa huli nagpasya na lamang akong ipagpaliban yung pagtatapat ko sa kanya ng aking tunay na nararamdaman. Kalimutan mo na lang yun, Clint. Malungkot na sabi ko sa kanya. Okay, ako na lang ang may sasabihin sa iyo. Alam kong matutuwa ka para sa akin. Nasasabik niyang sabi sa akin. Napatingin naman ako kay Clint. Talaga? Ano ba yun? Seryosong usisa ko sa kanya. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon.
Sa totoo lang kapag naaalala ko yung eksena namin kahapon, para akong lumulutang sa langit, nasasabik niyang kwento sa akin. Samantala Papa Dudut ay nakaramdam din ako ng excitement sa kwento niya. Clint, ano ba kasi yun? Girlfriend ko na si Sofia. Masayang balita niya sa akin. Papa Dudut, sobra akong nagulat sa sinabi niya sa akin. Ha? Girlfriend mo na si Sofia? Hindi ako makapaniwala noon sa sinabi niya. Nawalang parang bula ang excitement ko. Tama ka, kaming dalawa na. Pagkaklaro pa ni Clint. Hindi ko naman maitago sa kanya ang lungkot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Speechless lamang akong nakatingin sa kanya. Bakit malungkot ka dyan? Hindi ka ba masaya para sa akin? Concern niyang tanong sa akin. Para naman hindi makahalata si Clint, kunwari ay nag-pretend akong masaya para sa kanyang love life. Sino may sabi sa iyong malungkot ako? Masaya ako para sa inyo ni Sofia. Talaga, Chengay? Alam mo ba, matagal ko nang pinapangarap na maging girlfriend ko si Sofia. Kung alam mo lang kung gaano ako tinamaan sa kanya. Araw-gabi siya lang ang nasa isipan ko. Kaya heto, sobra ako natutuwa kasi nagbunga rin yung matagal ko nang panliligaw sa kanya. Kwento pa niya sa akin. Akala ko tagilid ang laban ko kay Sofia. Hindi pala. Mahina at halos pabulong kong sabi. Na-drain kasi ang halos lahat ng energy ko sa balitang yun ni Clint. Teka, pinapanalangin mo ba na hindi ako sagutin ni Sofia? Seryosong tanong niya sa akin. Tipid naman akong ngumiti sa kanya, trying to pretend na okay lang ang sitwasyon. Ano ka ba, Clint? Gusto ko na nga sagutin ka na ng nililigawan mo. Pero Clint, paano yan? Na-girlfriend ka pa samantalang busy ka sa pag-review sa bar exams. Baka makasagaba lang yung love life mo sa ambisyon mong maging abogado. Magtiwala ka sa akin, Chingay. Kaya kong ipasa ang bar exam. Si Sofia ang gagawin kong inspirasyon. Paniniguro niya sa akin. Paano ka nakakasigurado na magiging mabuting girlfriend sa iyo si Sofia? Sige nga. Usisa ko pa sa kanya. Napaikot ang mata ni Clint sa sinabi ko. Teka, bakit ba ang nega-nega mo? Nagsiselos ka yata Ako nagsiselos? Hindi Sino ba naman ako para magselos? Samantalang best friend mo lang naman ako. Deny ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay ngumiti na ulit si Clint sa akin. Chingay, kung nangangamba ka na kapag nagka-girlfriend na ako mawawalan na ako ng oras sa'yo, nagkakamali ka ha. Walang magbabago sa samahan natin. Walang iwanan, Chingay. Best friends forever. Yon ang naging assurance niya sa akin. Papa Dudut, kinimkim ko ang lahat ng sakit kapag nakikita ko si Clint kasama ang girlfriend niya. Sobra talaga akong nagsiselos at halos maiyak ako kapag nakikita ko silang masaya. Kaya para maibsan ang sakit na nararamdaman ko, ay sinikap kong iwasan na lamang ang best friend ko. Pero nahalata yun ni Clint at naging concern siya sa akin, pero syempre, sinekreto ko pa rin ang totoo sa kanya. Papadudot, siguro yun ang first heartbreak ko. Si Clint lang naman kasi ang kaisa-isang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. At kahit na marami ang nanliligaw noon sa akin, ay wala akong pinansin ni isa man sa kanila. Dahil si Clint ang laman noon ng puso ko. Pero ang best friend ko, kahit yata katiting, ay walang pagmamahal na nararamdaman sa akin maliban sa pagiging best friend. At dahil sa katotohanan iyon ay masasabi kong si Clint ang kauna-unahang lalaking bumasag ng puso ko.
Papadudot, nagpatuloy ang sakit na nararamdaman ko habang nakikita ko sina Clint at ang girlfriend niya ay ongoing strong pa rin sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda, ilang taon pa ang lumipas at naging abogado nga si Clint. At dahil nasa ongoing strong pa rin sila ni Sofia, ay sinikap ko na lamang natanggapin ang katotohanan. Kaso papadudot, kahit na anong gawin ko, ay hindi ko magawa lalo na kapag nagpapakita ng sweetness sa akin ang best friend ko. Nasabi mo sa akin dati, gusto mo mag-alaga ng aso. Tamang-tama, nanganak yung aso namin kaya heto. Bibigyan kita ng isa. Heto yun na ang cute na tutang ito. Wika ni Clint sa akin sabay abot ng isang cute na tutang kulay puti. Talaga? Sa akin na ito? Salamat Clint. Matagal ko nang gusto magkaroon ng alagang aso. Natutuwa at nasasabi kong wika sa kanya. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Nagustuhan ko to Clint. Ang cute-cute niya. Anong breed to? Maltese dog yan. At least may pet dog ka na. I'm sure hindi ka na magiging malungkot. Anong ipapangalan mo sa kanya? Napangiti naman ako habang nag-iisip ng magandang pangalan ng aso. Marami akong naiisip at dahil lalaki ito, panlalaki din dapat ang pangalan. Hutch, Malik, Tarkin, Clinton, teka. Bakit hindi na lang kaya Steve? Steve? Bakit naman? Usisa niya sa akin. Pinangalanan ko siya sa favorite novelist mo, si Steve Berry. Sagot ko naman sa kanya. Kung gusto mo Clint na lang din ang ipangalan ko. Total parang pangalan naman ng tuta ang Clint. Ano best? Biro ko pa nga sa kanya. Natawa naman ang best friend ko sa patawa ko. Doon ako sa Steve, sagot niya sa akin. Ayan, simula ngayon cutie little dog, Steve na ang pangalan mo. O tingnan mo Clinto, mukhang gustong gusto ni Steve yung pangalan niya. Nasasabi kong wika habang tuwang-tuwa namang tumatahol ang tuta sa kanyang bagong pangalan. Nga pala Chinggay, napadalaw din ako para sabihin sa iyo. Nasasabik niyang sabi sa akin pagkaraan ng ilang segundo. Ano ba yun? Mukhang excited ka na naman ha? Puna ko sa kanya. Paano kung hindi may excite? Inalok ko na ng kasal si Sofia. And guess what? She accepted my proposal. Balita pa niya sa akin. At naglaho nga ang kasiyahan ko nang marinig ko yon. Talaga? Total naman na-achieve ko na yung goal ko bilang abogado Panahon naman siguro para mag-settle down na ako. I'm getting older. Ayaw ko nang dumating sa puntong tumandang binata ko. Besides, I believe that Sofia is the right woman for me. Kaya ngayon, nilakasan ko ng loob kong alokin na siya ng kasal. Balita pa niya sa akin. Congrats. Malungkot na bati ko sa kanya na siyang napansin naman ni Clint. Teka Chinggay, bakit malungkot ka naman? Hindi ka ba masaya para sa akin? Curious niyang tanong sa akin. Masaya ako para sa iyo, pagsisinungaling ko. Talaga Chinggay? Tapatin mo ako. Ano bang dahilan bakit palagi kang malungkot simula nung maging kami ni Sofia? May problema ba sa fiancé ko? O sisa niya? Huwag mo na akong pansinin, parang hindi ka naman nasanay sa akin. Sabi ko na lamang sa kanya trying to divert the topic. Mamayang kaunti ay biglang natawa si Clint. Nagsiselos ka no? Aminin mo. Selos? Bakit naman ako magsiselos? Deny ko syempre. Bakit parang affected ka? Hay nako Chinggay. Huwag kang mag-alala. At darating din ang panahon na ikaw naman ang aalokin ng kasal ng lalaking nakatakda para sa iyo. Kasi kung ako sa iyo, Chinggay sagutin mo na ang panliligaw sa iyo ni Harold. Pag-uudyok pa niya sa akin referring sa long time manliligaw ko noon.
Pinapasagot mo na sa akin si Harold? Sa tingin ko naman magiging mabuting boyfriend siya sa'yo. At saka napapansin ko may pagtingin ka sa kanya. Tama ba? Panunubok pa niya sa akin. Oo. Kunwari sabi ko na lamang. Pero deep inside, sa kanya ako may pagtingin. Bakit hindi mo pa siya sagutin? Hindi pa ako handa, Clint. Mabilis kong sagot sa aking best friend. Kaso Chingay, nagkakaedad ka na. Look, you're already 30. Sa bagay, desisyon mo yan. Kung hindi ka pa handa, bakit mo pipilitin ang sarili mo, hindi ba? Sabi na lamang niya sa akin. Paano na yan, Clint? Kung mag-asawa ka na mawawalan ka na ng oras para sa friendship natin. Malungkot kong wika. Basta pinapangako ko sa iyo, ako pa rin ang best friend mo kahit na anong mangyari. Yon ang pangakong binitawan niya sa akin. Papadudot pagkatapos ni Clint sa pag-aaral ng law at makapasa sa bar exams ay inalok na niya ng kasal ang girlfriend niya. Siyempre nagpanggap ako na masaya para sa kanila pero deep inside ay sobra talaga akong nasasaktan. Tiniis ko ang lahat ng iyon at nagpatuloy pa rin ang friendship namin ni Clint. Niyaan ko na lamang ang best friend ko kung saan siya masaya. At dahil sa mahal ko nga siya, kaya sinikap ko na lamang na maging masaya din para sa kanya. Pero papadudot, hindi ko akalain na isang gabi ay isang masamang balita ang matatanggap ko mula kay Clint. At hindi ko akalain din na mangyayari ang hindi ko inaasahang mangyayari. Iwalay na kami ni Sofia. Lasing na wika ni Clint nang minsang dalawin ko siya sa kanyang bahay. Siyempre nagulat ako sa kanyang binalita. Pero higit akong concern sa kanyang kalusugan. Kaya matyaga ko siyang pinatitigil sa pag-inom ng beer. Ito lang kasi ang naisip kong paraan para makalimutan ko si Sofia. Katwira niya sa akin habang umiinom. Alam mo, kahit na laklakin mo ang beer sa buong mundo, hindi mo pa rin mababago ang katotohanang iniwang ka na ni Sofia para sa trabaho niya. Biruin mo, mas pinili niyang mag-ibang bansa kaysa magstay sa Pilipinas na kasama ka. Paalala ko sa kanya. Ang sama-sama niya. Hindi naman ako nagkulang sa kanya. I did my best to make her happy. I proved to her many times that I'm worthy to become her husband. Pero sa lahat ng sakripisyo ko sa kanya, nakulangan pa rin siya. And she left me just for her job. That's ridiculous. Reklamo ng aking best friend. Kalimutan mo na yan, Sofia, na yan. Hindi siyang babaeng pinanghihinayanganan. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya, hoping na makumbinsi ko siya. Sabihin mo sa akin, Chingay, napakawalang kwenta ko bang boyfriend? Tanong niya sa akin. Samantala ay huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Ay, huwag mong sabihin ng ganyan. Huwag mong sisihin ng sarili mo. Binigay mo naman sa kanya ang lahat. Siyang nagkulang at may problema, hindi ikaw. Kaya ikaw, Clint, tigilan mo na yung pagwawala mo. Kahit na magpakalasing ka pa dyan, wala nang mangyayari. Talo ka lang. Kung ako sa'yo, huwag mong ipakita kay Sofia na affected ka. Itago mo yung dangal mo. Ipakita mo sa babaeng yon na kaya mong maging masaya kahit na wala siya. Ano, Clint? Tama na ang pag-inom. Ikaw, Chingay, naranasan mo na bang maging broken hearted? Usisa ulit niya sa akin. Well, ilang beses na ako naging broken hearted dahil sa isang lalaki. Mahal ko siya pero hindi niya nararamdaman ang pagmamahal kong yon sa kanya. Sagot ko sa kanya without him knowing na siya ang pinatatamaan ko. Napakamanhid naman pala ng lalaking yon kung ganun. Pero teka, Chingay, sino bang lalaking yan na nanakit sa'yo? Si Harold ba? Dali sabihin mo sa akin at nang mabugbog ko. Sabi pa niya. Hindi si Harold, Clint.
Kasi ever since naman hindi ko naman siya minahal. Pag-correct ako sa kanya. Sino ba yung lalaking yan, ha? Natigilan ako sa kanyang tanong. Nagdadalawang isip ako kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo o mag-deny na naman ako for the end time. Pero naisip ko rin na baka kailangan ko nang sabihin sa kanya ang totoo since technically ay single na ulit siya. Baka kasi may chance na maging kami at matupad ang aking matagal ko nang pinapangarap. Ikaw Clint, sagot ko sa kanya. Natigilan naman si Clint sa aking sinabi. Ako, mahal mo ko? Para bang hindi siya makapaniwala ng mga sandaling yon. Oo Clint, mahal kita. Matagal na kitang mahal. Kaso napakamanhid mo at sa halip na pansinin mo ko, tumitingin ka pa sa iba. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na marinig mula sa iyo na best friend lang ang turing mo sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano ako nasasaktan. Sa tuwing binabanggit mo ang pangalan ni Sofia at sa tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo siya. Paglalahad ko naman sa kanya ng aking damdamin. Singgay, halos speechless si Clint noon dahil sa aking mga sinabi. And by judging on his reaction ay para siyang nakakaramdam ng guilt. Nagpatuloy naman ako sa paglalahad ng aking saloobin. Grabe Clint, parang sinasaksak mo ng 100 beses ang puso ko sa tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo si Sofia at hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kung ganoon pala na hindi mo kayang mabuhay kung wala si Sofia, paano naman ako? Ano bang papel ko sa buhay mo? Hindi ba kita napapasaya? Hindi ko ba nakukumpleto ang araw mo? Ano bang kaya ni Sofia na hindi ko kayang gawin, Clint? Ang sabi ko pa sa kanya. I'm sorry Chinggay. Hindi ko alam na matagal na pala kitang nasasaktan. Wika niya sa akin. Clint, kalimutan mo na si Sofia. Subukan mong ibaling sa akin ang lahat. Ako naman ang mahalin mo. Pinapangako ko sa iyo, hindi kita iiwanan. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita at magiging mabuting girlfriend ako sa iyo. Clint, please. Huwag mong sayangin ang mga luha mo kay Sofia. Pakiusap ko noon sa kanya. Pero Chinggay, magiging unfair ito sa iyo. Nag-aalala niyang sabi sa akin. Just love me, okay? Huwag kang mag-alala sa akin. I can handle everything. Pagkatapos ko siyang akitin ay binigyan ko siya ng isang gentle pero mainit na halik. Chinggay, Clint, I love you. At handa akong ibigay sa iyo ang lahat, mahalin mo lang ako. Weak ako sa kanya. Pagkatapos noon ay ako na ang nag-insinuate na may mangyari sa amin. Chinggay, sigurado ka ba sa gagawin mo? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Oo Clint, siguradong sigurado ako. Handa akong patunayan sa iyo na handa kitang paligayahin. Kaya kong daigin ang pagmamahal na binigay sa iyo ni Sofia. Mahalin mo lang ako. At ibibigay ko sa iyo Clint ang mundo ko. Yun ang naging sagot ko sa kanya bago ko iparamdam sa kanya ang init ng aking pagmamahal. Papadudot hinayaan kong may mangyari sa amin ni Clint. Pumayag ako dahil sobrang mahal na mahal ko ang best friend ko. Nang gabing yon ay tiniis ko ang saya at ang lungkot. Masaya ako dahil sa wakas ay kasama ko na sa isang kama ang lalaking pinakamamahal ko. Pero malungkot din ako dahil alam kong sa kabila ng lahat ay ang girlfriend pa rin niya ang nasa isipan niya. Gayon pa man ay ginawa ko pa rin ang lahat para sumaya sa piling ni Clint. Pinunan ko ang lahat ng pagkukulang ng girlfriend niya at masasabi ko namang nagtagumpay ako dahil pagkatapos ng gabing yon ay nabakas ko sa mukha ni Clint ang sobrang kaligayahan.
Sa kabilang banda pagkatapos noon ay muling bumalik kami ni Clint sa dati. Bagamat nabigla siya sa mga nangyari, ay tinanggap din niya ang lahat ng iyon kinalaunan. At upang tuluyang makalimot si Clint sa pait ng kanyang kabiguan ay pinakita at pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya. Higit pa sa pagiging kaibigan. Ginawa ko ang lahat para maging masaya ang best friend ko. Dahil yun lamang ang tanging nagpapasaya rin sa akin. Papa Dudut, sinikap kong gawin ang lahat para makalimutan ni Clint ang pait sa kanyang dibdib. Dulot ng kasawian niya sa pag-ibig. Ginawa ko talaga ang lahat para mahalin niya ako at makalimutan ang girlfriend niya. Pero hindi rin ako nagtagumpay dahil kahit na ano pang gawin ko ay mahal pa rin niya si Sofia. At best friend lamang ang turing sa akin ni Clint. Sa kabilang banda ay ilang linggo pang lumipas. Simula noong may mangyari sa akin ni Clint ay sumama na ang pakiramdam ko. At kasabay noon ay isang katotohanan ang aking nalaman. Alam mo ba, Chingay, si Sofia, nagkabalikan na kaming dalawa. Masayang balita sa akin ni Clint. Natulala ako at nanlumo sa binalita niya sa akin. Ha? Akala ko ba lilipad siya papunta sa ibang bansa? Tanong ko pa sa kanya. Hindi na raw niya tinuloy yung balak niya kasi hindi raw niya ako kayang iwanan. Mahal na mahal daw niya kasi ako. Yun ang binalita sa akin ng aking best friend. Kaya nga ngayong nagkabalikan na kami, matutuloy na rin ang kasal namin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. At umiyak na ako sa kanyang harapan. Bakit ka umiiyak? Nagwo-worry niyang tanong sa akin. Akala ko kasi magkakaroon na ako ng puwang dyan sa puso mo. Akala ko matututunan mo na rin akong mahalin pero nagkamali ako. Masyado akong umasa na hindi kayo magkakabalikan ni Sofia. Kaya heto, sobra ako nasasaktan dyan sa binalita mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Chingay, I'm sorry. Ang sabi pa ni Clint. Huwag kang humingi ng sorry sa akin. Wala ka namang kasalanan. Ako lang naman kasi tong tanga. Umaasa sa wala. Anyway, masaya ako para sa inyo ni Sofia. Pipilitin kong maging masaya. Wika ko na lamang sa kanya. Samantala umupo naman si Clint sa aking tabi at hinawakan niya ang aking kanang kamay. Chingay? Clint, matanong lang kita. Bakit ba hindi mo ako makuhang mahalin? Bakit ba hanggang best friend lang ang turing mo sa akin? Bakit ba hindi ko mapantayan si Sofia sa puso mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Chingay, mahal kita bilang best friend. Huwag mong isipin na lugi ka ron kasi pareho kayo ni Sofia na may puwang sa puso ko. Mag-iba nga lang ang pagmamahal na nararamdaman ko sa inyong dalawa. Chingay, maaaring hindi ko maibigay sa iyo ang pagmamahal na inaasahan mo sa akin. Pero nasisigurado ko na merong ibang lalaki ang makapagbibigay noon sa iyo. Maghintay ka lang. Darating din ang tamang panahon at pagtatagpuin din kayo ng landas. Paliwanag niya sa akin. Dahil sa sinabi niya. Tuluyan na akong nawala ng pag-asa, Papa Dudut. Clint? Alam mo, Chingay, hindi ka naman mahirap mahalin. Nagkataon lang na hindi ako ang para sa'yo. Best, ano? Huwag ka nang umiyak dyan. Lalo ka lang magkakasakit niyan eh. Nag-aalalang sabi niya sa akin. Magsasalita pa sana ako ngunit bigla naman akong dumuwal kaya agad akong napatayo at tumungo sa lababo sa kusina. Hindi kaya buntis ka? Napapansin ko kasi na namumutla ka na tapos ayan dumuduwal ka pa. Concerned na wika ni Clint sa akin. Wala ito, Clint. Huwag mo na akong pansinin. Sabi ko na lamang sa kanya para mawala ang labis niya ang pag-aalala. Hindi pwedeng hindi kita pansinin, aniya. Kahit na siguro malaman pa natin na buntis ako hindi mo naman ako pananagutan, hindi ba? Hindi mo naman ako mahal. I'm just your best friend. Dagdag ko pa. Chingay, buntis ka? Sige, pananagutan kita.
Yun ang sabi niya sa akin. Pananagutan? Ibig sabihin pakakasalan mo ako? Tanong ko sa kanya. Ayaw kong maging unfair sa iyo, Chingay. Kung kinakailangang pakasalan kita ay gagawin ko. Paniniguro naman niya sa akin. Pero tumanggi ako sa kanyang alok. No, Clint. Hindi mo na ako kailangang pakasalan kung sakaling buntis nga ako. Ang sabi ko sa kanya. This is all my fault. Hindi ko dapat hinayaang matukso ako sa iyo. Hindi ko dapat hinayaang may mangyari sa atin. Masyado ko naging unfair sa iyo. Tila nagsisising wika ni Clint sa akin. Clint, huwag mong isakripisyo ang kaligayahan mo para lang sa akin. Don't worry, I can handle this. Paniniguro ko naman sa kanya. Papadudot sinamahan ako ni Clint na magpa-check up noon sa doktor. At isang katotohanan nga ang aking nadiskubre na nagdadalang tawa ko. Oo, nagbunga ang kapusukan namin ni Clint ng gabing yon. Dahil doon ay biglang nagbago ang lahat. Nagpa siya si Clint noon na panagutan ako. At hiniwalayan niya si Sofia kahit na alam kong masakit yon para sa kanila. Papadudot lumipas pa ang ilang buwan ay pinagplanuhan agad ang kasal namin. Ang plano ay kailangang maikasal kami ni Clint bago pa ako manganak. Pero mukhang hindi yata umaayon ang tadhana at madalas madelay noon ang kasal namin. Sa kabilang banda ay nanganak din ako ng isang baby boy na pinangalanan naming Gerald. Papadudot naging responsable namang ama si Clint sa anak namin at hindi siya nagkulang. Pero alam ko at nararamdaman ko na malungkot pa rin siya hanggang sa isang araw. Do you still love her? Lakas loob kong tanong kay Clint tungkol kay Sofia. Hindi siya kumibo noon. Pero sa mga kilos niya, alam ko na ang kanyang sagot. I take it as a yes. Malungkot kong konklusyon. Pero Chingay, nag-aalalang wika niya at para bang gusto niyang humingi ng sorry sa akin dahil hindi niya naitago sa akin ang tunay niyang nararamdaman. Huwag kang mag-alala sa akin, Clint. Okay lang yon sa akin. Hindi ako nasasaktan. Hindi rin ako nagsiselos. Besides, I just realized na kung ipipilit natin ang mga sarili natin, mas masasaktan lang tayo. Tanggap ko naman na we're better off as friends. Tanggap ko na hindi mo talaga ako kayang mahalin ng mas mataas pa sa kaibigan. Malungkot kong wika sa kanya. Pero paano ang kasal natin? Tanong niya. Ano ngayon kung makancel ang wedding natin? Mas mainam yung i-cancel na yon ng mas maaga kaysa gumastos pa tayo ng mas malaking pera para sa annulment. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Hindi naman komportable si Clint sa gusto kong wag nang ituloy ang kasal. Sigurado ka ba talagang ayos lang sa'yo? Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Believe me, ayos lang yon sa akin. Dagdag ko pa. Napayuko naman sa akin ang aking best friend. I'm sorry, Chingay. Wala yun, Clint. Ang mahalaga sa akin ay maging masaya ka sa piling ng tunay mong mahal. Masaya na rin ako doon. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi ako naniniwala, Chingay. Kita ko pa rin sa mukha ni Clint na sobra siyang nagwo-worry para sa akin. Pipilitin kong maging masaya para sa inyo ni Sofia. Siguro mas mainam na talaga ito kaysa naman araw-araw lang akong masasaktan. Clint, mas masakit kasi yung malaman mo na nasa ibang isip at puso ng asawa mo. Kahit na ikaw ang asawa niya. Ayaw kong umabot ako sa puntong yun. Mas masakit kasi yun. Paliwanag ko naman sa kanya. Sa puntong yun ay niyakap ako ni Clint ng napakahigpit. Pinapalayan na kita, Clint. Pwede na kayong magkabalikan ni Sofia. Bulong ko pa noon sa kanyang tenga. Wala akong ibang hinahangad kundi ang makita kang masaya sa buhay mo. Basta palagi mong tatandaan na nakasuporta ako sa iyo palagi, ha? I wish both of you happiness and joy. Ang sabi ko pa sa kanya. Naiyak naman sa tuwa ang aking best friend.
I will also pray for your happiness, Shinggay. And I'm very thankful na naging best friend kita, aniya. Papa Dudut, nagpasya na akong magparaya noon. Pinakawalan ko na si Clint dahil alam ko namang hindi siya magiging masaya sa piling ko. Hindi naman ako makasarili at dahil nga sa mahal ko siya ay gusto ko siyang makitang masaya. Papa Dudut, masakit sa akin ang pakawalan si Clint pero tiniis ko yon. Yun lamang kasi ang alam kong tama. At sa pagkawala ni Clint ay sinikap kong makamove on because I know life goes on. Ilang buwan pa ang lumipas ay naikasal din si Clint at Sofia sa huwes. Bagamat hindi ang grande ang kasalan ay masasabi kong isa yon sa mga pinaka-romantic na kasalang nakita ko. Mahal na mahal kasi nila ang isa't isa at bagamat deep inside ay nasasaktan ako ay pinilit ko pa rin maging masaya para sa kanila. Sa kabilang banda ay binaling ko na lamang sa anak ko ang lahat ng atensyon ko para makalimutan ko si Clint. At hindi rin nagtagal ay unti-unti ring nawala ang sakit sa dibdib ko hanggang sa nagising na lamang ako. Isang araw, natanggap ko na ang lahat. Papa Dudut, sa ngayon ay best friends pa rin kami ni Clint pero aminado ako na hindi na kami kasing close di tulad noong dati. Abala kasi si Clint sa pamilya niya bukod sa marami siyang kasong hinahawakan sa ngayon. At saka syempre dumidistansya na rin ako para maging maayos naman ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Ayos na rin ako dahil nakikita ko namang masaya si Clint sa buhay niya. Kaya masaya na rin ako para sa kanya. Papa Dudut, hindi man kami nagkatuluyan ni Clint ay wala rin akong pinanghihinayangan. Marami din naman akong natutunan sa buhay. Bukod sa masaya na rin ako ngayon sa buhay ko. Bukod sa anak ko ay meron na rin akong ibang pinagkakabalahan, ang aking boyfriend na si Stephen. Papa Dudut, kay Stephen ko nakita at naramdaman ang tunay na pagmamahal. At kumbinsido ako na siya na talaga ang right one para sa akin. Nalalapit na rin po ang aming kasal ng boyfriend ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y mabasa mo ito at mapiling i-upload sa Papa Dudut Stories YouTube channel. Muling maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Lubos na gumagalang, Shinggay. Mahirap talagang ibigin ng isang taong may iba ng mahal. Lalo na kung hanggang best friend lamang ang tingin niya sa iyo. Ganun pa man ay kailangan pa rin nating irespeto at tanggapin. At simulan natin sa ating mga sarili ang pag-move on. Kung hindi kanya makuhang mahalin ay matuto na tayong dumistansya. Huwag nating sayangin ang mga oportunidad na nasa paligid natin. Pero hindi natin na ma-maximize dahil nakatuon lang sa isang tao ang ating atensyon. Huwag din nating ipilit sa iba na mahalin nila tayo dahil tandaan po natin na ang pagmamahal kusayang tumutubo at hindi yan sa pilitan. Hayaan nating mag-grow ng kusa ang mga feelings natin hanggang sa tumubo na ito into love. Pero kung sakaling naputol yon, huwag pa rin tayong manghinayang. There are many chances para tumubo ulit yon sa ibang tao. Ang kailangan mo lang ay maghintay. Dahil ang pag-ibig ay dumarating yan sa tamang panahon at sa tamang tao. Muli maraming salamat sa iyo, Shinggay, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel and Spotify. God bless in advance. Congratulations sa inyo ng soon-to-be husband mong si Stephen. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento na napapakinggan din po sa Spotify. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
ay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.